Yung natin, sabi ko si Kuya Baby, sabi niya, ang ko, talagang Maria, sabi ko, yung mga bisita natin sa gabi, ay hindi nakabalik sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ang gabi. So, welcome po ulit. At bago po ako mag-usa, yung mga naaralan po natin na pinag-aralan natin kagabi, nais ko lang magtanong, ng ilang tatlong katanungan kung ano ba yung ating naalala sa ating mga pag-aralan sa gabi. At kapag hindi nasagot, ano po, paunang-pas ng kamay kung yung alam. At meron po akong magbibigay na munting handog para sa inyo. So, ang tanong ko po yung para yung pinag-aralan natin kagabi ay tungkol yung sa video. Ang una kong tanong, ano ang tinatawag na maluwaki ng buhay? Ano po ang tinatawag na maluwaki ng buhay kung hindi ko yung naalala? Kasi hindi parang ko niya. Bible. Makinig. Pwede po ba maimbitahan nyo? Pare pa, imbita ka dito sa unahan. Gusto rin ang makasama dito. Para lang na natuwaan. Tanggapin mo ang pinag-aaral niyan. Ayan. Ang pangalawang tanong na ay ito. Hindi ka ulit. Hindi naman. Hindi na makakabot yan pag-uwi. Alam niya lahat yung sagot eh. Pangalawang tanong, bakit tinawag na manual ng buhay ang Biblia? Bakit tinawag na manual ng buhay? Paano apply sa yung mga manual? Bakit tinawag na manual ng buhay ang ating Biblia? Mga naroon sa kayo eh. Doon. Kumantay, parang meron kami nakita. Tumari pa eh. Hindi. Satu. Yate? Ang Nehemia. Nehemia. Pwede naman na ilapit. Ano po? Pwede natin ilapit. Ayan. Ate. Bakit po? Nehemia lang po yung meron. Dito. Yung pangatong katanungan, yung ano po, okay niya? May sasagot Pangatong katanungan, paano naisulat ang mahalagang aklat na ito? Yung tinatawag ng Biblia. Paano ito naisulat? Dumi yan. Middle name namin, Israel. Na-inspirasyon nino? Ha? Mga ka ng flow, no? Meron pong mic dito, pwede pong lapit. Binata pa kasi ako niya no. Paano daw po nabuo? Paano naisulat ang Biblia? Paano siya naisulat? Clue. Sa ating po mga kaibigan, sino po ang nais sumagot? Dahil sa inspirasyon nino. Ano daw ang tanong? Wala pa rin? MJ. Sagot ka. May mic mo. Tanong mo, ano mo yung mic? Kung, Paano naisulat ang mahalagang aklat na ito? Dahil sa inspirasyon ko naman. MJ. Wala po. MJ. Hindi MJ. Meron? Wait na. Paano
paano na isulat ang mahalagang aklat na ito? Yung Bible. Para sa akin po, sa akin lang po, naisulat po ang Bible para po sa ating lahat. Kasi, yung tanong po kanina, sa pangalawang tanong po ay, Opo. Bakit tinawag na manual ng buhay ang Biblia? Yun yung pangalawang. kasi po, nandun po nasusulat po doon lahat ng mga naging buhay ng Panginoon at mga kanyang mga disciple. Sama na rin po ang buhay po ng Panginoong Jesucristo. Isulat po doon lahat ng mga kanyang ginawa hanggang sa sinalin-salin po ito sa iba't ibang basta po pinagsalin-salin sa salita yung Bible. Yung ito po yung ginawa sinulat po sa mga bato para po na po yung sinulat po sa papel na makita po sa Opo. ilang pong pagkakaroon. May ginaan lang po. Salamat po. Thank you po. Okay. Sakot. Tinawag na manual ng buhay. Pwede sumagot. Bibigay sa atin ng gabay. Yun nakatanggap. Bawal pa ba natin isa? Oo, okay na. So, okay, salamat po sa inyong dalawa. Pwede na po kayong so, yung pagkakaroon natin ngayon, ano po, pagiging natandaan, meron po tayo ulit na tatlong katanungan para iba. At muli, salamat po sa awit na kamang hindi niya inalay sa akin na ano po. Ako nagpapasalamat sa ganda ng mensaheng awit ni Pastor Imam Pinti. Na doon pa lang may buhay na yung gabi natin. So ngayong gabi mga kaibigan, magandang gabi po. Tayo magpapatuloy sa pag-aaral na naman sa Panya. Nagtuklas ng mga kamanghabanghang salita ng Diyos. Sa ating pong gabing topic na ito, tayo po ay mag-aaral ng may kinalaman sa paanyaya sa isang pagtalikod. Ay po kayo nagtataka kung bakit ang mundo natin ngayon ay punong-puno ng kasamaan. Malalaman natin na punong-puno ng krimen ang hindi lang ng Pilipinas, kundi ang buong sanlibutan ay nababalot ng krimen. Meron silang mga karahasan, meron din mga kasakitan, meron din mga problema, pagkainis, at walang bagay hindi masusolusyonan ng mga problema na nababalot sa mundong ibabaw na ito. Para hindi na matapos-tapos ang mga problema na tumatay sa ating buhay. Huwag po tayo magtaka. Sapagkat ang mundong ito, ayon sa tala ng manual ng buhay ng Biblia, ay napapasok sa isang malaking tunggalian. Isang paglalaban ng mabuti at ng masama, ng katotohanan at ng kabalian, ng buhay at ng kamatayan. Bakit nga ba tayo napakalito sa malaking tunggalian na ito? Buksan natin ang nasa Revelation 12, verse 7. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Nakatalayan sa aklat ng Genesis. Revelation. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kung sabihin ng pagbabaka ay nagkaroon ng labanan. Ang labanan ito ay sa pagitan ng Diyos at ang kanyang mga anghel at ng dragon, ang mga tagahas sa tinatawag na Lucifer at ng kanyang mga anghel. Ngunit, hindi natagpuan na nananalo ang mga anghel ng kalaban laban sa panig ng mabuting ng Diyos. O kaya nga, nagtanong nga ang ganito si Isaiah.
O paano ka nalaglag, ikaw natala sa umaga? Paano ka nalaglag sa langit, O Lucifer? Tala sa umaga. Mapansin niyo yung tanong na yan, paano may pagtataka? Kung sa panahon natin ngayon, may malawak na kama, nakahiga si Tita Milet. Nagtataka, bakit ka nahulog yan? Ikalapad-lapad na yan? O kaya yung nagtatrack, bakit naman nahulog yung butong na yan? Pagkalapad-lapad naman ang daan na yan? Siyempre pagtataka, bakit ka nahulog? At meron ko pinahiwatig dyan sa ating Ezekiel. Bakit ganito? Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Ang lahat ng mahalagang bato ay nasa kanya na kay Lucifer. At ang kanyang kasuotan ay magaganda. May diamond. Lahat ng mamahalang bato ay nasa kanyang kasuotan. Meron siyang pandireta, isa itong pantisog. Meron din siyang plauta. At ito ay inihanda bago siya ay sa karawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ano pa sabi? Ikaw ay sakdal. Pag sinabing sakdal, wala nang higit ba? Sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw lalangin hanggang ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Gaano sa isang perfecto mundo na ang kalikuan ay bumangon. Si Satanas o si Lucifer ay isang nilalang. Napakaganda ng pangalan pala ng Lucifer. Kung ano ibig sabihin? Tala sa umaga. Papakalan niyo ba ito sa ano? Tala sa umaga. Hoy Lucifer, halika na dito. Pero yung nakihatihan ay mga bago. Nang siya ay bumagsak sa lupa, siya ay naging isang matandang ahas, isang naging Satanas at dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay naging kaaway ng Diyos at naging kaaway ng tao. Siya ay perfect at walang kapintasan sa pagkalika. Ngunit nasumpungan sa kanya ang kalikuan. Ano ba yung kanyang kasalanan? Bakit siya naging makasalanan? So sa isang kwento ay nilikha siya ng Diyos na isang puno ng kalangitan. Lahat ng mga anghel ay mas mataas niya. Marami siyang kaibigan na kinikilala siya at iginagalang siya. At siya ay parang isang, kung sa lupang ito ay parang isang leader general. Ano po, lahat ng kagandahan ay nasa kanya. Ngunit bumangon sa kanya ang kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ay meron siyang pride. Ano yung pride? Pagmamataas. Meron siyang greed. Meron siyang lust. Meron siyang wrath and gluttony. Ninais niya ang kapangyarihan ng Diyos. Maiiba lang sana kung ninais niya yung karakter ng Diyos. Ngunit iba ang kanyang pagnanasa. Ninasa niya ang karakter ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ano sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang ginawa sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Bakit sa langit pala ay meron na kautusan? Bakit magkakaroon ng kasalanan kung walang kautusan? Hindi po ba? Meron siyang basihan, meron siyang pinagbabatayan, kung kaya malalaman natin kung meron kasalanan. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa masama sa kanyang tapo. Ang pag-ibig niya ay isang katuparan ng kautusan. Sinabi po dito na doon sa balikan natin si Lucifer. Nung siya ay nagkasala, maaaring pwede siyang wanted. Pwede siya matunaw dahil isa lamang naman siya nilalang. Ngunit hindi ito ginawa ng Diyos. Kung ito ay ginawa ng Diyos, marahil ang bintang ni Lucifer na ang Diyos ay isang mapag-abuso at ayaw ng kaligayahan ng kanyang mga nilalang. Hindi yung kanyang pinapakalat. Marahil kung ito ay kanyang pinatayagan,
Ano ang tatanim sa mga nalinlang niya ng mga anghel? Marami na pinagtatakpan niya. At dahil sa nangyari yung maaaring sumunod ang lahat ng mga anghel dahil sa takot, hindi sa pag-ibig. Kaya nga, meron ako isang halimbawa. Halimbawa ay meron ako isang robot na aso. Pipindutin ko siya. Kung gusto ko siyang tatahol, pipindutin ko siya. Pag gusto kong magwagayway yung kanyang buntot, pwede ko siyang pindutin ulit kung gusto kong siya ay tahimik. Napakaganda ng laro ang robot nito. Kaya ko siyang mahalin. Ngunit ang robot na ito yun, kaya ba ako mahalin? Wala siyang pagmamahal sa akin. Dahil wala siyang kalayaan. Ngayon, kung kukunin ko yung aso namin sa bahay, nilala ko, nagwagay mo yung buntot. Wala yung halik sa akin habang kaya ko. At lumayakap siya sa akin. Kaya ko siyang mahalin. At kaya niya rin ako mahalin. Meron siyang desisyon, meron siyang pasya na kanya. Kung aayaw niya, pwede. Kung mamahalin niya ako, pwede. At yun ay nagkakaroon ng pag-ibig namin sa isa't isa. So, ganun ang isang kalayaan na ibinigay ng Diyos na ibinigay ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang nilalang. Maging sa mga anghel, maging kay Satanas. Bakit kaya kumano? Ito yung matatalino naman sa sekto ang mundo na itina. Matatalino naman ang mga anghel. Bakit nadaya naman kaya ito sa Satanas? Sa isip po natin, na sa panahon na yun, hindi kilala ng mga anghel ano ang sinungalingan. Hindi nila alam kung ano ang nasa puso ni Lucifer. Na ang kanyang puso ay naghahangad ng kapangyarihan upang hugin ang pinakamataas na lulukan ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito, ano nga ito yung Tagalog kanina? Na may halong pagtataka? Ano sabi? Alam na hulog ka. Sa akin gano'n, di ba? Alam na hulog ka. O tala sa umaga, anak ng umaga. Paano may kayo nabagpak sa lupa? Ikaw na siya nagpahina sa mga bansa. Eh, nasa iyo na ang lahat. Ikaw ang pinakamataas, pinakamaganda. Pahala ka na rin Diyos. Ngunit hindi siya makontento. Sapagkat sinabi mo, sabi sa Isaiah, kaya siya nalaglag. Sapagkat sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampo sa langit. Ating itataas ang aking lumuluman sa itaas ng pagbuhay ng Diyos. At ako'y umupo sa bundok ng kapisanan sa mga kadulong-dulong bahagi ng hindagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng sa taas-taasan. Committed niya yung pinukumit niya yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya Diyos, siya ay nilalang. At kahit na anumang paraan, hindi siya pwedeng lumalang. Hindi siya pwedeng lumalang sapagkat siya ay nilalang. The law of self-sacrificing love. Ito ay direktang pagsuway sa unang utos ni Satanas. At sabi kasi sa utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngunit ginagawa ng Diyos ang kanyang sarili. Dahil dito, itinapon siya mula sa langit at dinap siya dito sa himpilan sa lupa. Ang pagkakataon, balikan natin ang pasimula ng paglalang. Nung pasimula, ay likha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. Sino yung salita? Nang pasimula, ang salita ay Diyos. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kasama sa paglalang, ang Verbo, anak ng Diyos. Kapag siya nagsalita at nangyari siya yung utos at tumayong matatag, sinabi niya,
At sinabi ni Diyos na lang natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating langit. Sa ayon sa Genesis, sa ika-anim na araw nilalang niya ang tao. At nilalang niya ang tao sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos na nilalang niya lalaki at babae. So yung nilalang niya lalaki at babae ay nag-i-enjoy ngayon sa halamanan ng Eden. Kasi hindi siya lahat, sa ikapitong araw, nakakatiig nila at nakakasama nila ang ating Panginoon. Na dating tinatamasa ni Lucifer. Eh ngayon, nagkaroon na siya ng selos. Nasa tao na ang isang pribilehiyo na dati niyang ini-enjoy. At doon ay merong kakayon sa tala sa Genesis. Nagkaroon ng Diyos ng isang halamanan. Sa halamanan ay nagkaroon ng dalawang puno. Ang isa ay yung pagkakilala ng mabuti at masama, at yung isa ay ang puno ng buhay. So, dahil sa meron silang kalayaan, ay tinetest din naman ang kanilang loyalty. Sabi dito, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw kumain niyo, walang sapagsalang mamamatay ka. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay namamatay. Hindi sana nila. Ang sabi ni Lucifer, yung may baga, na hindi ka makakakain ng mga purong bahay. Sabi niya, lahat kami makakain namin pero lang sa isa. Baka pag hindi po namin kinain niya, kami mamamatay. At sabi niya, hindi ka mamamatay. At sabi ng Diyos, hindi ka mamamatay. Sabi ng kaaway, hindi ka mamamatay. Nagtaling mula siya ulit ang daw ko ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. At sabi ni Eva, pagkakita, parang masarap niya. At saka bakit nga pag-isip-isip niya? Bakit nga yung ahas na natin sa puno, nakapagsalita? Ano pa kaya ako? Kung ako ang kumain niya. Kaya ang ating unang mga nangulang, si Eva ay pumitas sa ang unang kumain. At dinahal din niya ang kanyang asawa at siya ay kumain. Simula noon, ang dominyon ng mundo ito ay napasa sa away. Dati ang dominyon ng mundo ito ay ipinasa sa kamay ni Adan at Eva. Ngunit na sila ay lumagapa. Ipinasa na sa away. Inangkin, kahit hindi naman kanya. Hindi siya lumalan, inangkin niya ang mundong ibabaw na ito. Kaya ito ay nagkakaroon sa atin na lahat ay tayo ay nadamay. Ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan. Lalo isang malungkot na balita, hindi bitakan mo. Ako'y umiyakan mo. Dahil sa aking kilala. Kasi ay na-aksidente sa motor. At ang balita ko ay 50-50 na yung kanya. Ako'y umiyak. Dahil mahal ko rin ang tao na ito. Nagresulta ito ng dalawang bagay ng pagkakasala sa pagkawalay. Ang pagkawalay sa Diyos. Ang pagkawalay sa Diyos ay umpisa ng kamatayang espiritual. At yung pagkamatay ay ang ikalawa ay yung pisikal na kamatayan ng ating katawan na tayo ibabaon sa lupa. Nagresulta ito ng kamatayan. Na ang kamatayan ay nasa kalsada, nasa giyera, nasa tahanan. Masaya kayo ngayong gabi, bukas meron dalang na ulan. Bagong graduate na yun, kinabukasan, bagong na ang suot dahil matay. Ang kamatayan ay walang pinipili. Kaya, napakabuti natin. Napakabuti ng kalagayan natin ngayon.
na tayo ay mayroong nananatiling pag-asa para tanggapin ang ating Panginoon. Sa Roma 5:12, saan ang dako ng salimitan ang tao na lulungkot pag dumadating ang kamatayan? Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan. Para itong virus pa. Naalala niyo yung pandemic na nagmula sa China? Tayo lahat ay nakulong sa loob ng ating mga bahay. Bakit? Dahil ang pandemic ng virus ng mga virus ko. COVID-19. COVID-19. Ay isang napakarami ang namatay. Ganon din ang virus ng kamatayan. Isasalin ito. May nga kung virus na COVID-19. Maiwasan natin. Ngunit ang sanhi ng kasalanan ng tao ay mula sa pagkasilang ay naipapasa at na ipapadala sa atin. Ngunit, ang magandang balita, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Ito yung pinakamabuting balita. Sapagkat, sa John 3:16, ganito ang sinasabi. Sapagkat ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kung di magkaroon na buhay ko na naman. Napakasarap pakinggan. Jesus was born. Opo, meron tayong dapat pagdiwan. Jesus ay sinilang sa isang satsaban. At siya rin na nagpahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Namatay siya doon sa krus. At siya ay meron kami isa namiss ko ito si Ate Julieta at si Ate Gina. Nung nagkaroon kami ng care sa kanila, sabi niya, Brother, niya, may nabasa ko na ang hindi niya wala naman. Sabihan po yung sabi niya, may nabasa ko na hindi niya wala naman. Sabi ko sa kanya, ang hindi niya walang naman ay isang dakilang pag-asa para sa ating lahat. Kung binaroon ang mga buto ng ating Panginoon Jesus, para kayo ba may saysay ang pag-aaral ng Biblia? Wala ka sa saysay. Sapagkat siya ay nabuhay at umakyat siya sa langit. Naalala ko rin yung isang short messages ni Brother Ignacio, si Brother Gerald. Doon sa lumang libingan ng ating Panginoon Jesus, kung walang laman ang kanyang libingan ay nagkaroon ng dakilang pag-asa. Naroon din yung linen na nakatuklog, yung na linen ba na nakabalot? Pag namatay sila ay may parang mamipay at naalis yung kanyang takot sa ulo at ito ay maayos na nakatuklog. Ang sabi ni Brother Gerald, doon pala sa bansa sa kanila, ang mga master kapag kumakain ay mayroong inilalagay na tela sa kanilang hapag. At kapag sila ay tapos na kumain, pwede na lang kunin yung tela sa kanilang lap. Pwede na kahit sa kanilang mukha, puna sa kanilang bibig, at iganyan na lang. Ang ibig sabihin noon, tapos na siya kumain. Ngunit kapag ang isang master, kapag ang tela ay ganyan inangat, inikot niya at inilagay sa pared, huwag mong sisimpanin ang kanyang pagkain. Sapagkat nangangahulugan ito na hindi pa siya tapos. Ganoon ang tela na natagpuan sa libingan ng ating Panginoon Jesus. Hindi pa siya tapos sa ating pagliligtas. Araw-araw tayo nagkakasala, araw-araw niya tayo iniligtas, araw-araw siya nakikiusap sa ating Ama na nasa langit sa pamagitan kapag tayo ay humingi ng tawad. Kaya ang sinasabi natin, patawarin po kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sapagkat siya ang dakilang mediator. Jesus was ascended to heaven. Tunay na siya lamang
walang ibang pananampalataya. Ang mga Kristiyano may tunay na Diyos na umakyat sa langit. At kung maipaghanda niya tayo ng tahanan kung saan man siya pumaroon, tayo ay doroon din. Kung sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak. Kung sino man sumampalataya ay hindi mapahamak. To save us from sin. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang masunod ang kanya mga utos. Tao lang ako. Tao lang ako. Yes, tunay. Sa ating sariling katawan, mga kapatid, hindi natin kayang labanan ng tukso. Kaya nga sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tunay, pagpatuloy natin ang pagbasa. Subalit, tatapat pala. Tatapat ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi tayo nakabitin sa ere na walang pag-asa. Ang nais lang natin kung tayo ay hahawak sa Kanya, tayo ay ililigtas niya. Ang pinakamabigat na pasanin kapag tayo ay mayroong mga suliranin, ang pinakamabigat na suliranin na ating dalagala na kasalanan ay pabayaan tayo mag-iisa, durog tayo. Hindi natin kaya ang kasalanan. Ngunit, kapag ipinasa natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon Jesus, siya ay tatayo sapagkat siya ay walang kasalanan. Siya lang ang pwede magdala at wala ng iba. Isang bagay na dapat natin ipagpasalamat. Ang sabi pa dito sa Ezekiel 3:11, sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi nila, ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad. At mabuhay, manumbalik kayo. Manumbalik kayo sa mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay? Walang kasiyahan ang Diyos sa kamatayan ng bawat isa sa atin. Nais niya na bawat nilalang umahal ka. Dapat niya lang ang sabi ni Pastor Salo sa kanyang ilustrasyon. Halimbawa, ang building na ito ay lumang-luma na. Gusto niya niyang gibain. Ay, lumas ka na dyan. At yan ay ating gigibain. Ay, ayaw mo umalis. Ano nangyayari? Ikaw ay matadamay sa iyo. Matadamay ka sa paggiba. Sa ating batas sa Pilipinas o sa Kodigo ng Pilipinas, yan ang tinatawag na collateral damage. Collateral damage ang nangyayari sa iyo. So, ang Diyos ay nagsusumamo sa bawat isa sa atin na manumbalik tayo sa Kanya. Mga kaibigan, iiwan ko ang isang tanong sa inyo. Bilang taong makasalan at mahina, wala sa ating kaya iligtas ang ating sarili. Pag mangimunian, paano tayo maligtas? Samantalang pinagmumanimunian natin ang tanong na yan, tayo ay makakarinig na isa tayo at mula sa ating